Hindi lahat sa atin ay maswerteng ipinanganak sa isang pamilya na may pera. Yun bang hindi na problema ang kakainin sa araw-araw, panggasto sa ospital kung nagkasakit at pantustos sa pag-aaral. Kaya nga kapag anak ka ng mahirap, normal na magkaroon ka ng pangarap na umasenso pagdating ng panahon. Hindi madali pero ganyan ang mga karanasang nais ibahagi sa atin ngayong Sabado ni Carla. Marami man silang pagsubok na pinagdaanan sa buhay, pinatunayan naman niya kasama ang kanyang pamilya na meron pa rin silang dahilan upang magpatuloy at ipaglaban ang pangarap nilang makaahon sa kahirapan. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta? Ako po si Carla, 29 years old at kasama ang masipag kong tatay Julian ay pinagkakabalahan po namin ng mag-manage sa negosyo naming bigasan dito sa palengke sa isang bayan sa Rizal. Meron din po kaming sari-sari store na hindi hamak na mas nauna naming tinayo noong araw at masasabi kong blessing para sa aming pamilya. Ang mga negosyo po kasi namin sa kasalukuyan ang naging daan upang makaranas kami ng kaginhawahan sa buhay na matagal din naming inasam. Hindi po kami mayaman, Papa Dudut, at nakaranas po talaga kaming magutom noong araw. Panganay po ako sa 4 na magkakapatid at nagtatrabaho sa auto supply ang tatay ko. Samantalang tindera naman ng pagkain ng nanay ko. Noong maliliit pa kami, masasabi ko na maginhawa ang buhay namin. Nang lumaki na kami, mas nadagdagan po ang mga pinagkakagastosan namin sa bahay. At dahil sa tig-iisang taon lamang po ang pagitan naming magkakapatid, nagsabay-sabay po talaga ang gastusin ng mga magulang namin, lalo na noong nag-aral na kami. Kaya nga bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay inobligan na po ako ng nanay ko na sumama sa kanya sa pagtitinda. Sa edad ko noong 10 taong gulang ay naranasan ko ng gumising ng madaling araw para maghango ng mga tanim naming talbos ng kamote na ibinebenta namin sa palengke. Naranasan ko ring mabilad sa araw at maulanan habang naglalako. At kahit na may pagkamahiyain ako ay nagagawa kong kapalan ang mukha ko para makabenta. Kapag hindi naman po kami nagtitinda, ako po ang nakatoka para alagaan ang mga nakababata kong kapatid. Kaya nga masasabi ko na maaga akong na-expose sa realidad ng buhay namin. Mulat po ako sa kahirapan at alam ko rin po ang pakiramdam noon. Anak, ikaw ang matanda. At bilang panganay sa inyo, sino na lang aasahan kong tutulong sa akin dito sa bahay natin? Ikaw lang dahil maliliit pa ang mga kapatid mo. Ay, opo, Nay! Opo, nay ka dyan. Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi ko? Tandaan mo, para sa'yo naman lahat to, hindi para sa akin. Saka tigil-tigilan mo na rin kasi ang pagrereklamo kapag sinasama kita sa pagtitinda sa palengke, nak. Ang kulit mo kasi, napipikon lang ako sa'yo. Masyado po kasing maaga yung gising natin, Nay. Inaantok pa po ako noon. Aba, kailangan maaga ka magising para makabenta ka ng marami. Tandaan mo, daig ng taong maagap ang taong masipag. Sa pagnanegosyo, hindi ka dapat tanghali bumabangon. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo ang tungkol dyan? Hindi talaga pumapasok dyan sa kokote mo, no? Puro ka kasi laro. Pero di po ba kapag bata, dapat naglalaro naman talaga? Bata pa po ako, Nay. Hindi pa po ako matanda katulad nyo. Sinong matanda? 33 pa lang ako, no? 10 years old pa lang po ako. Dami talagang alam nitong batang to, oo. Kanino ka ba nagmana? Ay, baka po si tatay na yan. Pagbubukas
Binubuksan ko lang po siya ng pinto, Nay. Oh, Mano po? kawaan ka ng Diyos, nak. Akin na po yung bag nyo. Tapos maupo na po muna kayo kasi mukhang napagod po kayo sa trabaho eh. Salamat, Carla. Oo, medyo nangangalay nga ang binti ko kakatayo kanina. Dami kasi naming customer. Hindi ako magkanda ugaga. Ay, namistampot ko ang upuan. Mukha nga po, Tay. Sarap ng upo nyo eh. Nagmana talaga sa'yo yung panganay mo, Julian. Tuwing may sinasabi ako, may sagot din siya. Oh, totoo bang sinabi ng nanay mo, nak? Sinasagot mo na naman ba siya? Si nanay po kasi, ang dami-dami na namang sinasabi. Ako pa itong maraming sinasabi, ha? Naku, tatamaan ka na talaga sa aking bata ka. Tay, si nanay oh. Ano ba kasing problema? Bakit nagagalit na naman sa'yo ang nanay mo? Hindi ako nagagalit sa kanya. Pinangangaralan ko lang yung anak mo tungkol sa responsibilidad niya bilang panganay, Julian. Nasasanay kasi. Kung makapaglaro dun sa labas, parang wala siyang mga kapatid na dapat alagaan. Tapos panay pa rin ang pagrereklamo kapag sinasama ko sa pagtitinda sa palengke. Wala na talaga ako mapaglugaran sa bata na yan. Nakakakonsumi. Parang gusto ko na lang ibalik sa tiyan ko. Carla, nak, hindi mo dapat sinasagot ang nanay mo kapag pinagsasabihan ka niya. Alam mo masama yun, hindi ba? Opo, kaya lang ang kulit-kulit po kasi ni nanay eh. Hindi ko naman po nakakalimutang bantayan yung mga kapatid ko. Pero palagi ko na lang po bang gagawin yun? Paano kapag napagod ako? Hindi po ba ako pwede magpahinga? Tapos kapag sinasama naman ako ni nanay sa pagtitinda, madaling araw po kami umaalis. Inaantok pa po ako noon. Gusto ko pa pong matulog ng mahaba. Sinasabi ko nga sa kanya na walang mararating ang mga tao na tanghali nang nagigising. Paano na siya niya naasenso sa buhay? Sige nga, Carla. Gusto mo bang matulad sa tatay mo na namamasukan lang? Oh, ba't bigla napunta sa akin? Ginagawa ko lang namang halimbawa yung trabaho mo, Julian, para mas maintindihan ng anak mo. Ang akin, kapag kasi nagkaroon ka ng sariling negosyo, ikaw ang amo. Hindi mo kailangan mamasukan. Kaya nga gusto ko habang bata pa yung si Carla, matuto na siyang dumiskarte sa buhay para naman umunlad siya pagdating ng araw. Ba't di niya ako tularan? Lahat ng pwedeng may benta basta legal, binibenta ko. Darating din tayo dyan, Mercy. Pero sa ngayon, huwag mo na lang muna obligahin ang anak mo kasi bata pa siya. Yan naman kasi ang hirap sa'yo. Imbis na sinusuportahan mo ko, kinukonsinti mo pa yung anak mo. Kaya tingnan mo, nagiging palasagot sa akin. Pambihira naman tong taong to. Sabi sa'yo, Tay, grabe maner mo si nanay. Tapos paulit-ulit pa. Oo nga, kung pwede ko lang sagutin. Kaso pag ginawa ko yun, hahaba pang diskusyon namin. At anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Baka gusto niyong pag-untugin ko kayo. Wala po, Nay. Siguraduhin niyo lang ha dahil pagbubuhulin ko talaga kayo. Papa Dudut, istrikta po si Nanay Mercy pero hindi naman po siya masamang ina dahil mahal na mahal niya po kami. Tubong Cebu siya at lumuwas lamang sa Maynila pagka-graduate ng high school para magtrabaho. Sa Maynila na rin po sila nagkakilala ng tatay Julian ko na galing naman ng Davao. At nang dumating na nga po kami ng mga kapatid ko sa buhay nila, napadpad kami sa Rizal at dito na tumira. Mataas po talaga ang pangarap sa buhay ng nanay ko at yon ay ang magkaroon kami ng sariling negosyo. Isa rin sa mga priority niya ay ang makatapos kami ng pag-aaral ng mga kapatid ko at magkaroon ng sarili naming bahay. Nangungupahan lang po kasi kami noong araw bago sila nakakuha ni tatay ng lupa sa isang squatters area na pinatayuan namin ng barong-barong. Palagi po sa aking sinasabi ng nanay ko na aasenso lamang ang isang tao kapag marunong siyang magnegosyo. Kaya nga bilib po talaga ako sa kanya dahil napakarami na niyang naitinda na tulad ng mga lutong ulam, karne ng baboy, gulay, isda at mga damit. Basta legal yan, Papa Dudut, hindi po inaatrasan ng nanay ko. Kaya lang
Halos lahat po yun ay panandalian lamang dahil inuutang lang niya ang puhunan. Lugi pa dahil sa pagbabayad lang sa mga inuutangan niya napupunta ang tubo. Pero sa kabila ng lahat ay hindi marunong sumuko ang nanay ko. Palagi po niyang sinasabi noon na kapag hindi umubra ang plan A, dapat meron kang plan B. Hanggang sa pinakadulo ng alpabeto para wala raw akong dahilan na mabigo sa mga pangarap ko. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Pinapapasok lang kita, di ba? Masyado ka nang nawiwili sa kalalaro sa labas at nakakalimutan mo na mga gawaing bahay mo. Hindi mo na nga ako tinutulungan sa pagbabalat ng saging para sa lulutuin kong bananak yun na paninda natin. Tapos, ang hirap mo pang utusan kapag tinatawag ka? Ano ba naman yan, Carla? Hindi ka na ba talaga maaasahan? Gusto mo pa talaga yung nasasaktan ka bago mo ako sundin eh. Ngayon na nga lang po ako lumabas nagagalit pa kayo. Abay, sinong di magagalit? Sige nga. Ang iingay ng mga kapatid mo, hindi ko masaway dahil abala ako sa mga paninda natin. Ikaw na lang tong inaasahan kong tutulong sa akin tapos ikaw din tong konsumisyon? Ano ba naman yan? Nakakaintindi ka naman, di ba? Bakit kailangan ko pang ulit-ulitin ang pagpapaalala sa'yo? Kailan ka ba talaga matututo? Kapag wala na ako? Siguro nga po dapat mawala na lang kayo para wala na nag-uutos at nagagalit sa akin. Anong sinabi mo? Bastos ka! Napakadumi ng bibig mong bata ka? Saan mo natutunan ang pagsagot-sagot ng ganyan? Ha? Oh, ano nangyayari dito? Mahal, ba't umiiyak ang anak natin? Bago mo kampihan niyang batang yan, alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Sana daw, mawala na lang ako para wala na rin nagagalit at nag-uutos sa kanya. Carla, totoo bang sinabi ng nanay mo? Alam mo masama yon. Ikaw na kumausap dyan sa anak mo, Julian, dahil baka lalo ko lang yan masaktan. Pambihirang buhay naman to. Ang gusto ko lang naman, tulungan niya ako rito sa bahay at sa pag-aalaga sa mga kapatid niya. Tapos sasagutin niya lang ako ng ganyan. Huminahon ka lang kasi muna, mahal. Hindi naman siguro sinasadya ni Carla ang mga sinabi niya. Anong hindi sinasadya? Kung ganon, paano niya nasabi yun ng dire-diretso at hindi kumukurap ang mga mata? Ay, nako. Anak, tumahan ka na. Mabuti pa, puntahan mo na lang muna yung mga kapatid mo at kakausapin ko lang ang nanay mo. Sige na. Opo, Tay. Pagsabihan mo talaga yung panganay mo, Julian! Dahil namumuro na sa akin yan! Mahal, naiintindihan ko na mali ang anak natin sa sinabi niya sa'yo. Pero hindi naman niya yung sinasadya. Siguro nadala lang siya ng sitwasyon kaya nakapagbitiw siya ng mga ganong salita. Intindihin mo na lang sana dahil bata pa siya. Ay, ewan ko sa'yo, Julian! Nasasabi mo lang yan kasi wala kang kaalam-alam sa mga pagod ko rito sa bahay. Kumpara naman kasi dyan sa trabaho mo, di hamak na doble, baka triple pa yung ginagawa ko rito. Hindi naman siguro tama na magbilangan tayo ng hirap, mahal. Pare-pareho lang naman tayo napapagod. Imbis na pairali natin ang init ng ulo, masabaan pa natin ang pasensya natin. Tayo-tayo lang din pamilya magtutulungan. Habaan daw ang pasensya? Palibasa di mo alam na lagpas na sa Sierra Madre ang pagpapasensya ko dyan sa panganay mo. Kaya nga kako kausapin mo. Hindi na yata yan marunong makinig sa akin eh. Lalo kang hindi susundin ng anak mo pag palagi ka nagagalit. Hindi ako palaging magagalit kung sinusunod lang niya ang mga sinasabi ko. Hay, buwisit! Kung bakit kasi nagkaroon ako na suwail na anak! Hindi naman po talaga ako mabait na bata noon, Papa Dudut. Aminado ako na may pagkaswail din ako at palasagot. Kaya nga madalas ay nagiinit ang ulo sa akin ng nanay ko at napapalo niya ako. Siyempre dahil bata pa ako noon ay priority ko ang paglalaro kasama ang mga kapatid ko at hindi ang mga gawaing bahay o pagsama sa mga lakad sa tuwing nagtitinda siya. Kapag napapalo o napapagalitan niya ako ay nagtatampo po talaga ako ng husto, Papa Dudut. Naisip ko pa nga noon na ang unfair dahil bakit ko kailangang maranasan ang mga responsibilidad na yon sa buhay. Samantalang dapat ay nag-relax ako at naglalaro kagaya ng mga kapatid ko.
Minsan ko na rin pong naitanong sa sarili ko noon na bakit kailangan kong maobligang magtrabaho samantalang maliit pa lamang ako. Sa isip ko ay hindi ba matatanda ang mga naghahanap buhay sa pamilya? Kaya hindi niyo po ako masisisi kung magtanim ako ng tampo at sama ng loob sa nanay ko. Para sa akin ay pinipwersa niya akong matutunan ng mga bagay na hindi ko pa naman dapat ginagawa noong bata ako. Kaya po hiniling ko na sana ay mawala na lamang si nanay para wala na ring naguutos o nagagalit sa akin, lalo na kapag nakagagawa ako ng mali. Hindi ko naman po akalain na magkakatotoo ang kahilingan kong yon dahil taong 2007. Tinapuan po siya ng sakit sa baga na kinaospital niya. Kitang-kita ko po kung paano siya dumura ng dugo at mabilis na ng hina noon. Pagkatapos 4 na araw lang po ang tinagal ni nanay sa ospital bago siya pinawian ng buhay. 14 anyos ako nang mamatay si Nanay Papa Dudut. Ni hindi pa nga ako nakakagraduate sa high school at bata pa rin ang mga kapatid ko. Wala po kaming kaalam-alam na paano mabuhay dahil biglaan po ang nangyari. Kumbaga naiwan kaming nangangapa ng tatay ko at ng mga kapatid ko. Siyempre 4 pa kami noon at maliliit pa. Ibig sabihin mag-isa na lamang kaming bubuhayin ni tatay. Malaking dagok po yun para sa aming pamilya dahil walang-wala talaga kami lalo pagkatapos ng libing ni nanay. Bilang panganay, saksi po ako kung paanong umiyak habang hinahanap ng mga kapatid ko ang nanay namin. Samantalang si tatay naman kahit na anong tago niya sa mga luha niya, naririnig ko pa rin ang hikbi niya tuwing gabi. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy pa rin po kami sa buhay. Kahit naman paano nandyan yung iba naming kamag-anak para alalayan kami upang makapagsimula ng paunti-unti. Dahil ako po ang nakakatanda, napilitan akong aralin ang pagiging nanay Papa Dudut para naman hindi kawawa ang mga kapatid ko. Naisip ko na hindi na yon bago sa akin dahil may karanasan na rin naman ako lalo noong buhay pa ang nanay ko. Natuto po akong tumayo sa sarili kong mga paa dahil kung hindi ko po yun gagawin, pare-pareho kaming pupulutin sa kangkungan. Nang mga panahon na yun ay tuluyan na rin pong sinolo ni tatay ang pagtatrabaho para mabuhay kami at mapag-aral. Laking pasalamat ko na lang po talaga sa Diyos dahil hindi niya po kami noon inabandona at pinagmalupitan katulad ng ibang bata lalo kapag nawawala ang isa sa mga magulang nila. Kaya nga mas naging ambisyosa pa ako Papa Dudut na masuklian ang pagsasakripisyo ni tatay para sa amin pagdating ng araw. Pero syempre hindi po naging madali ang pinagdaanan namin ang mga panahon na yon. Lalo nang sumapit ang trahedya na dala ng Bagyong Ondoy taong 2009. Hindi po matibay ang bahay namin, sa katunayan ay gawa lamang yon sa plywood, kalawanging yero at pinagtagpi-tagping lona. Literal po na pinatungan lang namin ng mga lumang gulong ang bubungan para hindi liparin ng malakas na hangin. Pero dahil sadyang mas malakas po ang maraming ulan na dala ng bagyo ay mabilis na tumaas ang tubig sa lugar namin, dahilan para umabot na yon sa mga kabahayan. Tay! Pinapasok na po ng tubig ang bahay natin! Halika, tulungan mo ko ilagay itong damitan nyo sa mesa bago pa abutin ng baha. Ayan, Tay! Kaso, paano na po yan? Baha na rin po sa labas. At saka mukhang wala na pong planong tumigil ang ulan. Kaya nga ang dapat yung gawin ng mga kapatid mo, mag-ipake na kayo ng mga damit at gamit. Hindi na tayo pwedeng dumito sa bahay na to. Walang kasiguruhan kung kailan titigil ang bagyo. Pero, paano na lang po yung iba nating mga gamit? Yung mga uniform po namin, yung libro, tsaka yung mga notebook. Naku naman, yan ang nga bang sinasabi ko eh. Tingnan nyo tayo, basang-basa na po itong mga notebook ko sa school. Naku, yung mga sapatos po namin, Tay, pati yung mga bag. Ano ba naman yan? Uunahin mo pa ba yan kaysa sa pinagagawa ko sa'yo? Ano ba, Carla? Kailan ba makikinig sa mga sinasabi ko? Nakikinig naman po ako.
Pero nanghihinayang din ako sa mga gamit ko na nabasa. Tay, kailangan po ba talaga nating umalis ng bahay? Wala tayong pagpipilian dahil hindi naman matibay ang bahay natin. Tingnan mo yung bubong sa bandang kusina. Halos bumigay na. Gusto mo ba talagang tuluyang bumagsak yun bago ka kumilos dyan? Eh kung bakit naman kasi kailangan pang bumagyo eh? Gawin mo na lang ang mga sinasabi ko kaysa magreklamo ka dyan. Importante ang bawat minuto. Huwag mo aksayahin. Sabihin mo na mga kapatid mo sa labas. Malamang sa lakas ng boses nyo, narinig na po nila. Yan ang nga ba sinasabi ko? Sa sobrang kalawangin ng yero natin, bumigay na. Teka nga, pupuntahan ko't baka may kung anong nabagsakan. Tay, ano ba? Bumalik nga kayo rito! Titignan ko lang kung ano yung nabagsakan. Baka may maisalba pa ako. Ay, buwis itong bagyo na to. Tay naman! Huwag na kasi kayong pumunta dyan! Hayaan nyo na lang po yung mga gamit natin dyan! Mas mahalaga na makalikas na tayo dito! Di ba? Sinabi nyo, importante ang bawat minuto! Kaya halina po kayo! Halina po kasi kayo! Diyos ko, sana naman humupa na ang bagyo. Sira na po ang bahay namin at basa na rin ang mga gamit namin. Saan na lang kami pupulutin ng mga anak ko pagkatapos nito? Tay, ano ba? Tara na po kasi! Wala na po tayong magagawa! Mas mahalaga po na makaligtas tayo kaysa naman pare-pareho po tayong malunod at mamatay! Nakahanda na po yung mga gamit na dadalhin natin. Inaantay na po tayo ng mga kapatid ko sa labas. Marami na rin po tayong mga kapitbahay na umalis sa mga bahay nila. Tayo na lang po yung nandito, Tay! Ipagdasal na lang po natin na sana huminto na rin ang bagyo at huwag na pong tumaas ang tubig. Dahil yun na lang po talaga ang magagawa natin sa ngayon. Sana nga anak. Kasi ito na lang bahay natin ang meron tayo. Huwag naman sana pati ito mawala pa rin sa atin. Napilit ng kaming lumikas at mabuti na lang po dahil ang bilis na naglagpas tao ang baha doon sa amin. Pansamantalang nanirahan sa evacuation center at hindi po namin nakasama ng matagal si tatay doon, Papa Dudut. Dahil pagkalipas ng ilang linggo, buwaba ng kaunti ang tubig baha at nagdesisyon siyang umuwi sa bahay namin para tingnan kung may maisasalba siyang gamit. Tapos nagkasundo po kami na sa bahay na lang muna siya upang mag-ayos doon ng mga nasira at magbantay ng ilang panaming gamit habang ako naman ang nakatokang tumingin sa mga kapatid ko sa evacuation center. Umuwi po ako noon sa bahay namin para dalhan ng pagkain si tatay, lalo kapag may nakuha kaming ayuda mula sa gobyerno at mga pribadong grupo. Papadudot, isa po yun sa mga pinaka hindi ko makakalimutang alaala ng kabataan ko dahil naranasan ko pong maging desperado para lamang makakuha ako ng ipanlalaman ng tiyan namin. Nandyan yung kaliwat kanan ang mga pila ng relief goods na pinupuntahan para lamang makarami ng bigas, noodles at dilata. Wala po kaming kapera-pera noon at araw-araw naming iniisip kung paano kami makakakain. Doon po namin naranasan na magutom at mauhaw, Papadudot. Lalo pat walang katiyakan ang bawat sandali sa buhay namin ng mga panahon na yon. Tay! Tingnan nyo, ang dami ko nakuhang delata. Bigas tsaka noodles. Madami po kasi akong pinuntahan at pinilahan kanina kaya sobra-sobra po itong dala ko. Masyado naman marami tong inuwi mo sa akin. Baka naman wala na kayo makain doon, ha? Huwag po kayong mag-alala, meron po. Tsaka hindi po ba kayo nakikinig? Nakarami po ako ngayong araw. Ang dami ko pong pinilahan, Tay. Pero anak, hindi pa rin magandang gawain yan. Dahil paano na lang yung ibang nangangailangan din? Alalahanin mo, hindi lang tayo ang nasalanta. Hindi magandang gawain naman lamang ng kapwa. Alam ko naman po yun. Pero sa panahon ngayon, mas uunahin ko pa po ba silang isipin? Tsaka hindi po panlalamang ang tawag doon. Diskarte, Tay. Ay, nako, may iba nga dyan. Sobra-sobra pang nakukuha. Pero mukhang hindi naman sila nakukonsensya. At tsaka, ngayon ko pa po ba talaga iisipin yon? Samantalang apektado rin tayo. Ayoko naman na kapag humingi ng makakain ng mga kapatid ko, wala akong maibigay. Pasensya ka na anak ha. Kasi nararanasan niyo mga pagsubok na to. Pasensya ka na rin dahil mahirap lang tayo at walang pera ang tatay niyo. Pero sana kahit na ganito nangyayari sa atin, wag na wag ka pa rin sumuko.
Naniniwala naman ako na hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kayang lagpasan. Ay, sa totoo lang, Tay, gabi-gabi ko pong tinatanong ng Diyos kung bakit kailangan pa niya tayong bigyan ng ganitong klaseng pagsubok sa buhay. Hindi na po ba siya naawa sa atin? Hindi naman tayo mayaman ah. Hindi naman malaki at hindi matibay ang bahay natin. Pero hinayaan pa rin niya na sirain ito ng bagyo. Tapos wala rin tayong pera kasi nga hindi rin naman kayo nakakapasok sa trabaho. Paano na lang tayo makakaahon nito kung sobra niya tayong nilubog? Pinarurusahan po ba tayo ng Diyos, Tay? Kaya natin pinagdadaanan yung mga pagsubok na ganito? Anak, hindi tayo pinarurusahan ng Diyos dahil hindi siya ganoon. Kung hindi, sige, anong tawag niyo sa nangyayari sa atin? Sobrang hirap na nga po ng buhay natin eh. Tapos parang lalo tayong pinahihirapan. Kung mahal talaga tayo ng Diyos at kung may dahilan siya kung bakit niya tayo sinusubok, sana naman tulungan niya rin tayo malagpasan ng mga pinagdadaanan natin. Kasi Tay, nakakapagod na po talaga sa totoo lang eh. Ang totoo niyan, ilang gabi na rin po akong hindi makatulog ng maayos dun sa evacuation center dahil mainit tsaka maingay. Mayat maya may mga bata nag-iiyakan. Tapos hindi rin naman masaway ng mga magulang nila. Malamok din po doon. Kaya nga lagi kong pinagsasabihan yung mga kapatid ko na magsuot ng mahahabang damit pang proteksyon. Tsaka Tay, alam nyo ba, ang hirap-hirap din po ng tubig doon. Hindi ko na nga matandaan kung kailan ako huling naligo eh. Tapos pila-pila pa sa CR. Yung bang tipong puputok na yung pantog ko, hindi pa rin ako nakakaihi. Kung lalaki nga lang siguro ako, Tay, baka umihi na ako sa ilalim ng puno. Kaso nga hindi, kaya doble pa sakit. Kung may pagpipilian lang po talaga kami, babalik na lang kami dito sa bahay natin. Gustuin ko man na pabalikin kay Rito sa atin. Alam mo hindi pa pwede. Sinaga ko na nga lang na gumawa ng tungtungang sahig para naman kahit papano may mahigaan ako. At mataas pa rin ang tubig dito sa atin. Bahain kasi talaga ang lugar na to eh. Ang magagawa na lang natin maghintay kung kailan bababa ang tubig para makauwi na rin kay Rito ng mga kapatid mo. Pero anak, habang hindi pa nangyayari yun, kailangan pa nating dagdagan ng pagtitiis. Alam niyo, Tay, bilib po talaga ako sa fighting spirit niyo. Kumbaga, nagagawa niyo pa rin po maging positive sa kabila ng mga pangit na sitwasyon. Yun bang tipong hindi kayo nawawalan ng pag-asa na darating din ang mabuting bagay sa buhay natin? Alam mo kasi anak, sa dami ng hirap na napagdaanan ko at napagtagumpayan sa buhay na to, nakabisado ko na yata ang dapat isipin at gawin. Oo, normal na panghinaan tayo ng loob. Kasi tao lang naman tayo. Hindi sa lahat ng oras matatag tayo. Pero alam mo ba kung ano mga natutunan ko kapag sinusubok tayo? Ano po? Na lumilipas din ang mga bagay-bagay. Ibig sabihin, hindi tumitigil ang ikot ng mundo kahit na dumaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Hindi naman palaging ganito ang sitwasyon natin, anak. At matibay ang paniniwala ko na magiging maayos din ang lahat. Uhupa ang baha. Makakabalik kayo rito sa bahay natin at magsasama-sama tayo. Kung kailangan natin magsimula sa wala para magkaroon, gawin natin. Hindi tayo pwedeng sumuko ng hindi lumalaban. Isa po sa mga ipinagpapasalamat ko ng panahon na yon ay ang positibong pananaw sa buhay ng tatay ko, Papa Dudut. Na kahit mahirap ay maraming pagsubok at wala kaming kaidea-idea sa hinaharap ay palagi pa rin po siyang umaasa na merong mabuting mangyayari. Siguro'y katangian na talaga natin na mga Pilipino yon. Nasa dugo na natin na maging matapang at matatag lalo kapag pinapadapa tayo ng mga pagsubok sa buhay. At tama naman po si tatay dahil hindi nagtagal ay tuluyan na rin pong humupa ang baha sa lugar namin at nakabalik na rin po kami sa bahay. Unti-unti ay inumpisahan po naming muli ang buhay at nagpatuloy sa kabila ng mga karanasan namin. Muli pong nakapagtrabaho si tatay at nagbalik eskwela naman po kaming magkakapatid. Lumipas nga ang ilang taon, nakagraduate na po ako ng high school, Papa Dudut. Si tatay na lang po ang umattend ng graduation ko dahil wala na po si nanay. Natatandaan ko nga po kung paano siya sobrang naging proud sa akin dahil nakapagtapos ako. Pero hindi niya alam na pareho kami ng nararamdaman. Proud din ako sa kanya dahil kinaya po niyang suportahan ang pag-aaral ko sa kabila ng hirap na pinagdaraanan namin.
Doon ko po naisip na magtrabaho na lamang muna at tumulong sa mga gastusin namin sa bahay imbes na tumuloy sa college dahil may mga kapatid pa rin po ako nag-aaral, Papa Dudut. 1 taon din po akong huminto para magserbedora sa isang kantin sa Cubao. Kumikita po ako noon ng 200 kada araw na siya namang iniipon ko at ibinibigay kay tatay kapag umuuwi ako sa amin. Bukod doon ay nagtrabaho rin po ako bilang pump attendant sa isang gasoline station ng ilang buwan. Taong 2011 ay nagdesisyon po si tatay na pag-aralin na ako sa kolehiyo. At kahit naiisipin na naman niya ang pang-tuition ko ay naging desidido po siya na matupad ang pangako niya kay nanay na pagtapusin kami ng pag-aaral. Kaya nga para may pansuporta sa mga gastusin ko sa school ay nag-alaga po si tatay ng baboy na siyang ibinebenta niya tuwing ika-4 na buwan. Sakto sa pagsisimula ng bawat semestre noong nasa kolehiyo ako. Noong araw ay hindi pa naman po ipinagbabawal ang backyard piggery kaya hindi naman isyo ang pag-aalaga namin ng 1 hanggang 2 baboy, Papa Dudut. Bukod doon ay palagi namang pinapanatili ni tatay na malinis ang babuyan namin upang walang magreklamo sa baho na maaaring manggaling sa babuyan namin. Pagdating naman po sa kinakain ng mga alaga namin, bukod sa feeds na hindi namin kayang ibigay araw-araw kasi mahal, hinahaluan namin yon ng kaning baboy. Pero hindi po kami yung tipo na nangongolekta sa mga bahay-bahay dahil meron pong malapit na dam site sa lugar namin kung saan ay tinatapon ng basura mula sa mga restaurant at palengke. Sa maniwala kayo o sa hindi, Papa Dudut, naranasan ko pong sumama sa tatay ko para manguha ng pagkain ng baboy sa basurahan kung saan marumi, mabaho at madalas ay bilad po kami sa ilalim ng araw. May mga pagkakataon din po na hindi ko mapigilang mainggit sa mga alaga naming baboy dahil ang sasarap na mga pagkain nila na nakukuha namin sa dam site. Katulad na lamang ng manok, gulay at isda, tinapay at prutas at kung ano-ano pa. Doon ko rin po napatunayan na ang daming pagkain ang sinasayang ng mga taong may kakayahang bumili noon. Hindi nga nagtagal ay hindi na lang po yung mga alaga naming baboy ang kumakain ng mga pagkaing nakukuha namin sa dam site. Ipinanlalaman siya na rin po namin yon ng pamilya ko. Lalo kapag pwede pang piliin at hindi pa masyadong sira. Kung tawagin ay pagpag kung saan ay hinihimay namin ang karne at niluluto muli para ulamin. Hindi ko po ikakahiya ang karanasan namin yon, Papa Dudut. Dahil kung hindi namin ginawa yon noong araw ay tiyak na mamamatay kami sa gutom. Ayan, malinis pa tong tinapay na to. Pwede pa. Hindi pa naman amoy amag. Naku, siguradong konting init lang to tapos bubudburan ko na lang ng asukal, sasarap na to. Carla, anak! Ay, pating! Oh, ano ba yung ginagawa mo? Nagulat naman ako sa inyo, Tay. Kanino mo pa kasi inahalong katsansa ko? Ano bang gagawin mo dyan sa hawak mong tinapay? Kumain na naman yung mga alaga nating baboy, hindi ba? Sa lagay, Tay, sila lang bang may karapatang kumain? Siyempre tayo rin po, no? Nakikita niyo po ba to? Malinis pa mga to, Tay. Ito po yung tinapay ng mga pizza na wala ng sauce kaya pwedeng-pwede pa po nating kainin. Inamoy ko na po to. Di naman po amoy amag. Tapos napagpagan ko na rin po tsaka napilian. Pero para makasigurado po tayo na patay ang 99.9% ng germs, iinitin ko po to dun sa kawali. Alam mo ikaw, nakakatawa ka talaga kahit kailan. Seryoso po ako, Tay. Plano ko rin pong budburan ng asukal para magkalasa naman kasi sa tingin ko po. Parang matabang na mga to eh. Ang tanong, meron po ba tayong asukal? Ang alam ko, may asukal na stick pa doon sa lagayan. Yung tigdudos. Ayun, sakto! Sigurado matutuwa ang mga kapatid ko nito dahil may almusal sila. Kahapon nakasimangot yung mga yun kasi nagkapilang sila eh. Partida ha, wala pang kalasa-lasa yung kinanaw nila dahil naubos na yung binili nating tingi sa tindahan. Pasensya na kayo, nak, ha? Pasensya naman po sa antay. Kasi sumasala tayo sa pagkain.
nararanasan yung magutom. Siguro kung may extra lang sana tayong pera, makakabili tayo ng sobra-sobra sa kailangan natin. At hindi nyo rin kailangan kumain ng mga napupulot lang natin sa tambakan. Naku, Tay, sa maniwala kayo sa hindi, ayos lang naman po sa amin na kumain ng pagpag. Oo nga, mukhang delikado tsaka pwedeng pagmulan ng sakit. Pero kapag ganito nagipit tayo at wala tayong pera para bumili ng malinis na pagkain, kailangan po talaga nating magtiis. Tsaka, masarap naman po itong mga nakukuha natin sa tambakan eh. Kala lang ng iba marumi kasi dun nga galing. Pero hindi naman po ito hinahalo sa mga basura na nakokolekta sa mga bahay-bahay. Nakahiwalay naman po ito, di ba? Ibig sabihin, meant to be po talaga na ipanlaman tiyan. Salamat anak, dahil naiintindihan yung magkakapatid ang hirap ng buhay natin. Dalangin ko na lang na sana maging ligtas sa anumang uri ng sakit ang mga pagkain na yan. Kung tutuusin, biyaya pa rin yan mula sa Diyos at dapat pa rin nating ipagpasalamat. Tama po kayo. Kapag po dumating yung araw na may kakayahan na po tayong bumili ng malinis na pagkain, hinding-hindi ko pa rin po makakalimutan ang lasa ng pagpag. At hindi ko rin po ikakahiya na sabihing naranasan natin kumain ito para may panlaman tiyan. Sana nga dumating yung araw na yon. Yun bang hindi na natin po problemahin kung saan tayo kukuha na makakain? Kaya nga po nag-aaral ako mabuti para kapag nakapagtapos na ako, magkakaroon ako ng disenteng trabaho nang sa ganon kumita rin ako ng maraming pera. Magdilang anghel ka anak. Siyempre naman po, Tay. Pero sa ngayon, tama na po muna ang kwentuhan dahil medyo kumakalam na po yung tiyan ko eh. Kayo po ba, nag-almusal na po ba kayo? Yun nga hindi pa. Kung ganun, tara na po. Iinitin ko lang po itong mga tinapay tapos sabay na po natin kainin. Tirahan na lang po natin yung mga kapatid ko kasi baka po umiyak. Puro ka talaga kalokohan. Mana lang po ako sa inyo. Nang mga panahon na yon ay hindi na kayang pagsabayin ni tatay ang pagtatrabaho niya sa auto supply shop at pag-aalaga ng baboy. Madalas na siyang napapagod at nagkakasakit kaya naisip niyang mag-resign na lamang upang matutukan ang munti naming kabuhayan. Pumapasok pa rin po ako noon sa school at para matustusan ang baon ko at pang araw-araw naming pambili ng pagkain, hindi na lamang pangunguhan ng kaning baboy ang ginagawa ni tatay sa tambakan, kundi nangangalakal na rin siya ng mga pwedeng ibenta sa junk shop, Papa Dudut. Siyempre 4 na buwan pa bago kami kumita sa babuyan namin at madalas sa tuition ko lang po napupunta ang pinagbebentahan namin ng mga baboy, kaya nga kinarin na rin po ng tatay ko ang pamamasura. Yung dump site sa lugar namin ang naging opisina niya. May pagkakataon pa nga na upang makarami siya ng kalakal, gabi pa lamang ay inaabangan na niya ang pagtatapon, Papa Dudut. Hindi po niya kami inoobligang tumulong sa kanya pagdating sa bagay na yon dahil ayaw niyang kasanayan namin ang ganong trabaho. Sa halip, sinasabi niya sa aming pag-aaral namin ang atupagi namin upang pagdating ng araw, hindi kami matulad sa kanya na isang basurero. Yun po ang mga salita niya na tumatak sa aking isipan at naging inspirasyon upang magpursiging makapagtapos ng pag-aaral. Nagdaan pa ang ilang taon, nagkatotoo naman ang pangarap ng tatay ko nang graduate na ako sa kolehiyo. Ano pong sabi niyo, Tay? Buntis si Kimberly? Oo, yun ang binalita niya sa akin kanina. Sabi niya, ako na lang din magsabi sa'yo. Aba, ayos din ah. Teka, nasa na ba yung babae na yan para masabunutan ko? Carla anak, bakit mo naman gagawin yun kay Kimberly? Saka, bakit ganyan na lang ang reaksyon mo? Hindi ka ba natutuwa na magkakaroon ka na ng pamangkin? Tingnan niyo yung mukha ko, Tay. Tong mukhang to, Tay. Masaya ba sa tingin niyo? Hindi kita maintindihan. Pwede bang ipaliwanag mo kung bakit nagkakaganyan ka? Sino ba naman po kasi ang matutuwa sa pinaggagawa niya? Nung isang araw lang nag-usap kami ni Kimberly na tutulong muna siya sa pamilya natin pagka-graduate niya ng college. Para naman kahit paano mapagawa natin tong bahay natin. Dahil kung yung sweldo ko lang pong aasahan, wala pong mangyayari sa atin. Alam niyo yan, Tay. Tapos, bigla-bigla na lang sasabihin niya na buntis siya. O sige nga, nasan doon yung kasunduan namin na tutulong muna siya sa atin? Pero nak, nasa tamang edad na rin naman ang kapatid mo. Alam ko na alam niya na ang ginagawa niya.
Hindi po ako naniniwala na alam na niya ang ginagawa niya. Kasi kung alam niya, edi sana naisip muna niya na mahirap ang buhay natin. Tapos ngayon, magdadagdag pa siya ng papakainin? Alam ko, Tay, pamangkin ko yung batang dinadala niya. Apo nyo, kadugo natin. Pero wala pa naman po siyang kakayahan at saka sapat na pera para tustusan ang mga gastusin sa pagpapalaki ng anak niya. Hindi pa nga siya nakakapag-apply ng trabaho eh. Nagpabuntis na kagad siya ilang linggo pagka-graduate niya. No, pakasarap niya talagang sa bunutan. Nandyan na yan. Wala na tayong magagawa. Hindi naman pwedeng ipalaglag ng kapatid mong anak niya dahil konsensya niya yun. Sino po bang may sabi na dapat ipalaglag yung baby? Siyempre ang ending, tatanggapin pa rin naman po natin yung bata dahil nandyan na nga, di ba? Tay, ang sa akin lang. Ang akin lang naman, sana man lang naisip niya yung pamilya natin at yung buhay natin. Kasi sa nakikita ko, gusto lang tumakas ni Kimberly sa responsibilidad bilang anak niyo kaya nagpabuntis siya. Tay, kahit saang anggulo niyo tingnan, ang unfair nun. Palagi na lang po ba na tayong dalawang mag-a-adjust? Sorry kung ganito po ako mag-isip kasi ang buong akala ko, matutulungan na niya ako para mapaayos tong bahay natin. Kaso mukhang mali pala ako. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo, nak. Hindi mo kailangang humingi ng sorry. Kayo ba, Tay? Ayos lang ba talaga sa inyo na basta na lang binalita ni Kimberly na buntis siya? As in, ayos lang sa inyo? Hindi man lang ba kayo nainis o nadismaya? Aaminin ko, nalungkot ako. Pero hindi ko kayo pwedeng obligahin ng gampanan ng responsibilidad na ayaw nyo, anak. Kung totoo nga na tinakasan ng kapatid mo ang obligasyon niyang tumulong para maipaayos ang bahay natin, hayaan na lang natin siya. Dahil buhay naman niya yun. Sana hindi na lang siya nangako kung hindi naman niya kayang tuparin. Ikaw din. Kung napapagod ka na, wala namang kaso kung hindi natin maipaayos ang bahay. Alam ko marami ka na rin sinakripisyo para sa pamilya natin. Kung gusto mong bitawan na yung responsibilidad para mapagtuunan mo ang sarili mo, gawin mo, nak. Ayokong obligahin ka sa mga bagay na hindi mo na gusto. Choice ko na po to, Tay. Ibig sabihin, ginusto ko to. Ang kailangan ko lang, tulong mula sa mga kapatid ko. Dahil kung ako lang, kung tayo lang, hindi po natin kaya. Tsaka gano'n naman ang pamilya, di ba? Nagtutulungan, walang iwanan. May mga bagay sa buhay na nangyayari na lang basta-basta, pero hindi ibig sabihin wala yung dahilan. Anak, pwede nating isipin na parte lang to ng mga plano ng Diyos sa atin. Palagi na lang po bang plano niya? Paano naman po yung mga plano natin? May mga pagkakataon na higit na mas mabuti ang kanya kesa sa atin. Palagi mo yung tatandaan. Hindi man natin maintindihan ang mga plano niya sa ngayon, naniniwala naman akong hindi niya ibibigay kung hindi sa atin ukol. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat sa ngayon para mapanatag ang kalooban natin. Para sa akin, Papa Dudut, walang karapatan ang kapatid ko na magdagdag ng isa pang pakakainin dahil mahirap na nga ang buhay namin. Tapos gusto pa niyang idamay ang magiging anak niya sa mga kahirapan namin. Bukod doon ay napaka-unfair niya. Alam naman niya na nangako kami noon na tutulungan muna namin si tatay para mapagawa ang bahay namin, tapos kamukha-mukha at bigla siyang mabubuntis. Yun po ang eksaktong pakiramdam ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Kaya hindi ko rin po naitago ang sama ng loob ko para sa kapatid ko. Pero alam ko rin po na hindi ko siya pwedeng kamuhian habang buhay dahil kapatid ko pa rin siya. Kaya nga matapos ang pag-uusap namin yon ni tatay, marami po akong na-realize sa mga bagay na siyang nakindaan upang mabuksan ang pagtanggap at pagpapatawad sa puso ko. Oo, naggalit ako sa kapatid ko pero hindi nagtagal. Nagkabati rin po kami, Papa Dudut. 24 years old po ako noon at 2 taon na rin simula nang makagraduate sa college, Papa Dudut. Yung unang taon ko ay ginugol ko sa pagiging volunteer sa isang non-government organization habang rumaraket sa mga project-based na trabaho. Naghintay din po kasi ako noon ng response mula sa mga kumpanya ang inaplayan ko na may kinalaman sa kursong tinapos ko.
Pero bigo pong dumating ang mga oportunidad kaya napilitan akong pumasok sa corporate world. Akala ko kapag nagtatrabaho ka sa opisinang di-aircon at nagsusuot ka ng office attire, magiging asensado na rin ang buhay ko. Pero depende pala yon sa posisyon. At dahil nagkataon na malayo nga sa pinag-aralan ko ang naging trabaho ko, para po akong na back to zero. Minimum wage earner lang din ako. Provincial rate pa kaya kahit na anong pagiging positibo ng tatay ko sa buhay ay hindi ko pa talaga yon mai-apply sa sarili ko. Malimit din po akong mainggit sa mga kabatch ko na di hamak na mas maunlad na ang buhay at mas marami nang naipundar ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Madalas kong tanong ay nagsisikap naman ako pero bakit parang mailap sa akin at sa pamilya ko ang swerte. Naging hobby ko na nga po ang silipin at usisain ang buhay ng ibang tao na nauuwi lang sa pagka-depress ko at lalo pang pagkadismaya sa sarili. Mano po, Tay? Kaawaan ka ng Diyos, nak. Ay, Tay. Sumeldo na po pala ako pero baka po kulangin ang maibibigay ko kasi hindi ko na naman na kumpleto yung cut-off eh. Yun po kasi yung nagkasakit ako tsaka umabsent ako ng ilang araw. Pasensya na po kayo ah. Wala namang kaso yun. Hindi mo naman kontrolado ang sitwasyon. Kung hindi lang po sana ako nagkasakit, di hindi rin ako absent. Buwisit talaga tong katawan na to. Kung kailan dapat maging malakas tsaka manghihina. Anak, ano ba yung pinagsasabi mo? Bakit ganyan mo na lang sisihin ang sarili mo? Ano po magagawa ko kung pakiramdam ko kulang na kulang pa rin ang lahat ng effort ko? Nakakainis naman po kasi eh. Kung sana naging mas matalino lang ako o kaya naging mas maganda, baka may narating na ako sa buhay. Kaso hindi. Ganito lang ako, sakto lang. Hindi malas pero mas lalong hindi rin swerte. Alam nyo, mabuti pa yung mga classmate ko nung college. Mga asensado na sa buhay ngayon. Yung iba nga nakakabili na ng bahay tsaka lupa. May kotse na tsaka pa-travel-travel na lang. Samantalang ako, eto, nagtitiis sa kakarampot na kita at nagpapakamatay sa ka-OOT para madagdagan ng sweldo. Wala rin akong ipon. Hindi pa rin matapos-tapos ang pagpapagawa ng bahay. Bubong pa lang, kulang na kulang pa. Ano ba namang klaseng buhay to? Siguro ito na nga yung karma ko kasi naging masamang bata ako nung araw eh. 'Di ba? Hiniling ko na sana mawala na si nanay. Tapos nangyari nga. Tay, pakiramdam ko akong pumatay sa kanya eh. Alam mong hindi totoo yan. Walang gabi simula nung mamatay si nanay na hindi sumagi sa isip ko na kasalanan ko ang lahat, Tay. Hindi kasi ako nakikinig sa kanya tapos sinasagot-sagot ko pa siya. Kaya ngayon, eto, pinarurusahan na ako ng Diyos dahil naging masamang anak ako sa inyo ni nanay noon. Hindi totoo yan. At hindi rin ako naniniwala na pinarurusahan ka ng Diyos. Carla anak, oo, maagang kinuha sa atin ang nanay mo. Namatay siya pero hindi mo kasalanan yun. Wala sa atin na may kontrol ng mga mangyayari. Anong malay natin? Hanggang dun na lang talaga ang ilalagi ng nanay mo sa mundo. Kaya nga po nagsisisi na ako ng gusto. Kung kaya ko lang ibalik ang nakaraan, hindi na ako magiging suwail na anak. Minsan, tinatanong ko yung sarili ko, galit kaya sa akin si nanay? Hindi galit sa'yo ang nanay mo. Alam ko yun dahil kilala ko siya. Mahal na mahal ka niya. Kayo ng mga kapatid mo. Kaya wag na wag mong iisipin ang bagay na yan. Sa katunayan, alam ko rin na sobrang proud siya sa'yo anak. Kasi kahit wala na siya, nagtapos ka pa rin ng pag-aaral. Tinupad mo pa rin yung kaisa-isa niyang pangarap para sa'yo at sa mga kapatid mo. Kahit na mahirap, inalagaan at binantayan mo pa rin ang pamilya natin. Ikaw na yung nagsilbing nanay sa mga kapatid mo kahit na bata ka pa lang noon. Carla, hindi ko to madalas sabihin pero para sa akin, ikaw yung pinaka-the best kong anak. Tay, baka naman kapag nalaman ng mga kapatid ko na may favoritism ka, baka magtampong mga yun. Pantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyo. Namin ang nanay nyo. Nagkataon lang na espesyal yung sayo. Kasi mas mabigat yung responsibilidad at papel na ginagampanan mo para sa pamilya natin. Salamat sa Diyos kasi nagkaroon kami ng anak na kagaya mo
Kaya wag na wag mo na ulit mamaliitin ang sarili mo. Dahil kung susumahin, malayo-layo na rin ang nararating mo, nak. Pakatandaan mo, may takdang panahon ng lahat ng bagay sa buhay natin para magkatotoo. Kung naunang mangyari yun sa iba, hindi yun nangangahulugan na napag-iiwanan ka na. Naiintindihan mo ba? Opo, Tay. Oo, bakit ka naman umiiyak? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Lahat po ng sinabi nyo, nagustuhan ko kaya nga po ako naiiyak eh. Salamat, Tay, ha, sa pagpapaalala sa akin na lumaban at magpatuloy. Lalo kapag ganito na nakakaramdam ako ng lungkot at pagod. Alam nyo, kapag kayo yung nagsasalita, nawawala talaga yung pag-aalala ko. Gumagaan po yung dibdib ko. Ito talagang anak ko, oo. Halika nga't yayakapin ka ng tatay. Ang laki-laki na, iyakin pa rin. Tahan na. Tayo naman eh. Mahirap po talagang pagtuunan ng sarili nating progreso kapag abala tayong subaybayan ng buhay ng ibang tao. Yun po ang ipinarealize sa akin ng tatay ko, Papa Dudut. Wala na rin pong saysay at hindi talaga ako makakausad kung patuloy ko pa rin pong sisisihin ang sarili ko sa mga bagay na nangyari na. Totoo po na hindi natin kontrolado ang mga pagsubok na ibinabato sa atin ng buhay. Pero wala rin po tayong hindi kakayanin basta kasama natin ang Diyos. Kaya nga kahit mahirap, malubak ang daanan, masalimuot at mabagal, gumigising po ako sa araw-araw dala-dala ang matibay na paniniwala na darating ang takdang panahon na magbubunga rin ang lahat ng sakripisyo namin. Nasa ganun po kaming phase ng buhay namin nang maalala ko ang lahat ng itinuro sa akin ni Nanay Papa Dudut tungkol sa pagninegosyo at diskarte. Kaya agad-agad ay nagtayo po kami ni Tatay ng sari-sari store mula sa maliit na puhunang na itabi ko sa mga sweldo ko. Iniwasan po talaga namin ang magsimula sa utang dahil mahirap umasenso kapag ganon. Kaya kahit maliit ang tubo namin sa aming tindahan, mas mabuti na yon kesa mapunta lamang sa pagbabayad utang sa ibang tao. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut. Nagkaroon ng trabaho ang iba ko pang kapatid at namuhunan din po sila sa muntin naming tindahan. Tapos ay dumami rin po ang mga binibenta naming goods at lumaki na rin po ang kinikita namin sa pang-araw-araw. Nagpatuloy pa po ang magandang karera namin sa pagninegosyo sa paglipas ng mga taon. Tulong-tulong po kami ng pamilya ko kaya mas naging magaan ang bawat trabaho. Unti-unti ay naipaayos namin ang pangarap na bahay ng mga magulang namin. Nakabili kami ng mga gamit sa bahay na wala noong kabataan namin. Bukod doon ay hindi na rin po kami sumasala sa pagkain at panatag na kami dahil may pera na kaming madudukot sa panahon ng pangangailangan. Ay, alam nyo, Tay, kahit na nagka-pandemic, maayos pa rin po ang kita natin sa bigasan. Oo nga, hindi masyado malaki katulad nung dati. Tsaka madalas balik puhunan lang. Pero kumikita pa rin kahit paano. Patunay lang yan na hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos. Hayaan mo, nak. Naniniwala naman ako na pagagalingin niya ang mundo natin. Mawawala rin tong pandemya at babalik din ang lahat sa normal. Ako rin po, naniniwala na magkakatotoo ang mga sinabi ninyo. Kasi proven and tested na basta kayo nagsalita eh. Nagkakatotoo po talaga. Puro ka naman kalokohan. Uy, hindi po kalokohan ang tawag dun, Tay, ha? Kumpiyansa. Pero alam nyo, dapat naman po talaga tayo magpasalamat sa Diyos, Tay, eh. Kasi bukod sa palagi tayong ligtas sa mga sakit, lalo na po kayo, malaki po talaga yung naitulong niya para matupad po yung mga pangarap natin sa buhay. Kasi tingnan nyo, naging successful yung mga negosyo natin, naipaayos na natin yung bahay, nakabili tayo ng mga gamit, tsaka nakakapag-secure na rin po tayo ng pera sa bangko na pwede nating dukutin kapag nangailangan tayo. Kung susumahin, malayo na po tayo dun sa dating tayo na mahirap, na isang kahig at isang tuka at nakaranas magutom. Tama kayo nung sabihin nyo na lahat ng bagay may tamang panahon. Madalas, naiinip tayo kasi minamadali natin ang resulta
ng mga sakripisyo natin sa buhay. Pero wala namang punla na itinanim na kagad tutubo sa mismong araw rin na yun. Lahat ng bagay sa mundong to dumaraan sa proseso. Nakikita ng Diyos sa mga sakripisyo natin sa buhay. Naririnig niya ang mga panalangin natin. Huwag lang tayong mainip dahil ibibigay niya pa rin ang inaasam ng puso natin sa tinaktang araw na dapat itong magkatotoo. Pero nak, dapat mo pa rin tandaan na maaari pa rin niyang bawiin ang lahat ng ibinigay niya sa atin kapag hindi natin ito pinahalagahan at hindi tayo marunong lumingon sa ating pinanggalingan. Kaya nga importante na kahit pakiramdam natin lumilipad na tayo, panatilihin pa rin nating nakatapak sa lupa ang mga paa natin. Alam ko po yun, Tay. Pero salamat pa rin po sa pagpapaalala. Bukod po sa taus-pusong pagpapasalamat, lagi ko rin pong pinapanalangin na sana bantayan niya ang puso ko para maging malinis at maging karapat-dapat dahil sino ba naman ako? Tao lang naman po ako na pwedeng magkasala at saka magkamali. At yung mga karanasan po na pinagdaanan natin sa buhay noon, hindi ko po yun makakalimutan, Tay. Sa katunayan, malaki nga po yung bahagi noon para mas mahubog pa ang pagkatao ko sa kasalukuyan. Kung noon, wala akong ibang alam gawin kundi questionin yung mga nangyayari, lalo na kapag hindi ito ayon sa plano ko. Pero ngayon, Tay, natutunan ko na pong magtiwala sa mga plano ng Diyos. Dahil sabi niyo nga, mas mabuti ang mga nais niya kaysa sa mga gusto natin. Kung maririnig lang na magiging anak mo ang kwento ng buhay natin, sigurado magiging proud sila sa'yo dahil kinaya mo. Teka, sandali. Maisingit lang ha. Kailan mo ba plano mag-asawa? Baka nakakalimutan mo. 55 anyos na ako, Carla. Wala pa rin ako nagiging apo sa'yo. 28 ka naman na. Nasa tamang edad na para lumagay sa tahimik. Tay, darating din po tayo dyan. Pero sa ngayon po, hindi ko pa po talaga priority ang bigyan kayo ng apo. Sorry po, no offense ha. Pero may apo na naman kayo kay Kimberly kaya ayos na po yun. Ewan ko sa'yo, dami mong alam. Mana lang po ako sa inyo. Papa Dudut, walang hanggan ang pagpapasalamat namin ng pamilya ko sa Diyos dahil hindi niya po kami pinabayaan lalo noong panahon na higit namin siyang kailangan. At kahit na marami kaming pagsubok sa buhay na pinagdaanan, alam namin na wala kaming hindi mapagtatagumpayan basta kasama namin siya. Ito po ang eksaktong pakaramdam ko sa ngayon na sana ay magbigay din ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga kabarangay na dumaraan din sa mga mabibigat na pagsubok sa kani-kanilang buhay. Palagi po nating tandaan na huwag nating tuparin ang mga pangarap natin ng mag-isa. Palagi po nating isasama ang Diyos at sigurado lalo niya tayong pagpapalain at bibigyan ng mga pagtatagumpayan. Sa kasalukuyan ay masayang-masaya po ang pamilya namin at nagpapasalamat ng gusto sa mga biyaya at pagpapala na natatamo namin sa buhay na ito. At kahit na may pinagdaraanan tayong pandemya, hindi pa rin po kami nawawala ng pag-asa na isang araw ay gagaling din ang mundo. Hindi pa po rito natatapos ang paglalakbay namin sa buhay na ito pero tiwala rin po kami na basta sama-sama at nagtutulungan ng aming sambahayan, wala kaming laban na hindi malalampasan. At ang masasabi ko lang ay araw-araw po tayong lumalaban dahil meron po tayong dahilan at meron tayong pangarap na gustong matupad. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok sa Barangay Love Stories ang kwento ng buhay namin ng pamilya ko. Sana'y kinagiliwan at kinapulutan ito ng aral, inspirasyon at pag-asa ng ating mga kabarangay. More power po sa programa ninyo, ang inyong kapuso at kabarangay, Carla. Wala pong formula para mapabilis ang katuparan ng mga pangarap natin sa buhay. Kailangan po natin ng sipag, tiyaga at madalas ay dugo at pawis po ang dapat nating gawing puhunan. Pero kapag meron po tayong rason para lumaban, hindi po natin maiisip na bitawan o sukuan ang mga pangarap natin sa pamilya man o sa ating sarili. Mga kabarangay, alam ko na marami sa ating tahimik na lumalaban sa kung anuman ang pinagdaraanan natin sa buhay na ito.
Wala pong masama na magpahinga kung sakali na makaramdam tayo ng pagod, pero pagkatapos noon ay magpatuloy po tayo. Palaging ibinibigay ng Diyos ang tagumpay sa mga taong hindi sumusuko. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.